Hebrews chapter 11 verse 3. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Magandang araw, at tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion na yung Ex Nihilo. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is the source of all existence. Ang ating Panginoon Diyos daw po yung pinagmulan ng lahat ng bagay sa sanlibutan, maging ito man po ay nakikita o hindi nakikita, visible o invisible, tangible o intangible. Siya po yung lumikha ng langit at lupa, ng bawat nilalang ng mismong buhay na ating tinatamasa ngayon sa ating mga buhay. Walang anuman po yung maaaring umiral kung hindi dahil sa Kanya. Hindi mag-i-exist lahat ng wala sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Siya po yung simula ng lahat ng bagay at yung nagpapatuloy ng buong buhay, ng lahat ng buhay na umiikot sa galaxy, universe, etc. etc. Sa kanyang kapangyarihan po, lahat po ng elemento sa kalikasan ay gumagana ng may kaayusan, mula sa pag-ikot ng mga planeta, yung pag-access ng mga solar system, yung basta kahit anong system sa mga planets, tsaka pati yung mga maliliit na bagay dito sa Earth, like hindi ito napapansin, yung pagkaagos ng ilog, yung hangin na dumadapo sa ating mga balat hanggang sa paghinga po ng bawat nilalang. Dahil po doon, makikita po natin ang ating pagkatao at yung lahat po ng ating tinatamasa sa ating mga buhay ay may ugat sa kanyang kabutihan o sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ang pag-iral po natin ay hindi aksidente, kundi ito po isang bunga na makapangyarihang layunin ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God displays His glory through creations. Makikita po yung kalulihatian ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Yung kagandahan po ng tanawin, yung mga bundok, yung karagatan, yung mga bituin sa langit, yung kung gaano kaganda yung format ng mga galaxies and solar system, yung mga solar system po sa ating galaxy, sa ating universe, at maging yung mga masalimuot pa na disenyo ng katawan nating mga tao ay patunay po ng katakilahan at katalulungan ng ating Panginoong Diyos. Kahit sa bawat detalye po ng kalikasan, makikita natin to, yung sunrise, sunset, sobrang ganda. Marirealize mo na grabe yung pagiging creative ng ating Panginoon Diyos. Yung nasasalamin doon, sumasalamin doon sa kanyang creation. Mapa umaga, tanghali, gabi, mapa madaling araw, mapa papuntang gabi pala. Makita na natin sa ating mga mata, sa ating mga mismong mata, kung gaano kagaling o kung gaano makapangyarihan, mapagmahal at malikhain ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po yung physical na anyo ng ating mundo yung nagpapakita ng kanyang kalulatian, kundi pati po yung mga pagkakaugnay-ugnay po ng lahat ng nilalang upang lumikha po ng balanse ng kaayusan. Kahit po yung tawag dito sa outer space po, no, pag po tayo, yung partida video pa lang yun, yung parang tawag dito record ng NASA or ng mga astronauts sa outer space. Grabe, sobrang ganda. Paano pa kaya pag nakikita natin yun in our own naked eye, no? Siguro kung mararanasan ko man yun, alam ko na hindi dahil malayo tayo sa pagiging astronaut, pero kahit doon pa lamang sa camera, sa videos pa lamang ay alam na natin kung gaano kagaling yung ating Panginoon Diyos, kung gaano siya ka-creative, kung gaano niya tayo kamahal, at kung gaano kaganda yung planong inihain niya para sa atin. Sa bawat sa tuwing pinagmamasdan po natin yung kagandahan ng ating mundo, ng lahat ng kanyang mga nilikha, para sa lahat ng lahat ng kanyang nilikha, para po tayong pinapaalala o parang pinapaalala niya sa atin na siya po ay naroroon kahit saan. Siya po ay omnipresent kahit sa ating mga buhay, makapangyarihan, at siya rin po yung karapat-dapat sa ating pagsamba. He deserve our praises and glory. Sorry guys, medyo na ako,
medyo latang na dahil inaantok na cause it's already 2 p.m. and di pa tayo natutulog, wala pa tayong pahinga. At bumalik tayo sa ating talakayin. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Hazel Ocampo ay God's give hope to hopeless situations. Ang ating Panginoon Diyos na po ay lumiliwanag sa gitna ng kadiliman, lalo na po sa mga panahon ng pagsubok at kawalan po ng pag-asa. Kapag tayo po ay naharap sa matinding problema, sa mga sakit, sa mga kabiguan o sa kalungkutan, siya po ay nagbibigay ng lakas sa atin at panibagong pag-asa. Hindi man po natin agad makita yung mga solusyon na inihahain ng ating Panginoon Diyos sa tuwing tayo ay naharap sa mga suliranin o mga pagsubok. Yung presensya niya po ay nagsisilbing paalala na may liwanag po sa dulo ng ating pinagdaraanan. In the end, malalaman natin na yung mga pinagdaraanan natin ngayon ay parte lang ng greater good o for the plan sa ating mga buhay ng ating Panginoon Diyos. In the end, kapag natupad na po yung kanyang mga plano sa atin, doon natin marirealize na napakabuti ng Panginoon. And ito, ilang beses ko na ito nakwento na bago ako magpasok sa ating church ngayon, which is the Change Life Christian Church, ay nag-apply muna ako sa tawag dito sa Result CX dito po sa may Cainta, sa may Q Plaza. And unfortunately, hindi po ako natanggap dahil ayun, in-interview tayo tapos na wala pumasok sa utak natin dahil lang sa tawag dito, what is your strength and weaknesses, and hindi po natin yun nasagot. Nakakaya kasi tawag dito, nakalagay sa resume natin na magaling tayo sa communication skills, magaling tayo mag-adapt, yung adaptability, tsaka tawag dito, etc. Tapos in the end, wala tayong masasagot. Then after that, syempre disappointed tayo sa ating mga sarili. Disappointed ako sa aking sarili kasi pinaghandaan ko yung na yan, yung interview na yan, tapos wala akong naisagot, di ba? Kahit sila naman. And after 2 weeks, nag-apply ako sa CLCC dahil nga po, tawag dito, nakita ko yung post ni Ate Sunny Rose doon sa may ICCT page, and I grabbed the opportunity. Tapos ayun, after ilang weeks ayun, 2 weeks ako na, and sa awa ng Diyos nakapasa naman, and ito na. Ngayon alam ko na yung plano sa atin ng ating Panginoon Diyos, kaya marami pong pagkakataon po sa kasaysayan at sa ating mga sariling buhay kung saan tila wala ng pag-asa, pero bigla siyang kumikilos para bang hindi nating inaasahan. Nagbibigay po siya ng kagalingan, kasagutan at direksyon sa mga problema o sa mga suliranin nating hinaharap. Yung ating Panginoon Diyos po, yung ating matibay na sandigan sa panahon po ng pangungulila at kaguluhan. And wala na kami idadagdag masyado ng mahaba. Yun naman po, maraming salamat and God bless.